Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, mga Kabangsamoro. Ngayon po ay May 17, 2025. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Assalamualaikum, ako inyong Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum rin at magandang umaga rin mga Kabangsamoro. Ito ang inyong kasamang Jiday Lukman at your service. Napapakinggan po tayo, Kabangsamoro, sa DXMS AM Radio Bida. 882 po yun sa inyong mga AM radio dial. Sa DXOL Happy FM, ganun din sa DXJC 92.1 Voice FM at sa Gabay FM 97.7. So FM or AM man kayo naka-tune in, no problem. Kami po ay naandyan at mapapakinggan ninyo. At napapanood rin tayo via live stream sa Facebook pages ng MSSD Regional and Provincial Branches at ang DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Nasa Bangsamoro Media Productions din po tayo at Bangsamoro Multimedia Network. Kaya saan man dyan sa mga Facebook pages na yan, paborito ninyo ay pwede po kayong manood ng ating programa ngayong umaga. At syempre, abot na rin natin ngayon ang ating mga constituents sa island. Syempre, dito sa Tawi-Tawi, naririnig tayo ngayon sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 DXSL Sunlight FM. At moving forward, asahan nyo maririnig nyo rin kami sa ibang mga BARM provinces. Yun. At of course, bukas ang ating hotline number. Para sa inyong mga questions, suggestions, and comments, mag-text lang po kayo sa 0919-480-4265. Naka-flash na po sa screen niyo yung atin pong hotline number, 0919-480-4265. Yan po yung ating hotline number na pwede po ninyong i-text kung kayo po ay merong mga concerns about our program sa MSSD BARM or sa mga programa po na ipinapatupad sa mga probinsya, munisipyo at lungsod. Pwede rin po kayong mag-chat sa ating messenger. Ang ating pong official Facebook page ay Ministry of Social Services and Development. Yan pong search ninyo. Naka-live po tayo. Pwede po kayong mag-comment dyan para sa mga shoutouts ninyo or comments and suggestions. At kung meron mga concerns, pwedeng i-PM, private message sa ating Facebook page. Always naman pong bukas yung channels natin para pakinggan kayo sa inyong mga comments and recommendations and suggestions. At para naman po maihatid natin yan o maiparating natin sa mga kinaukulang departments ng Ministry of Social Services and Development. Alright, tama ka dyan kasamang Jeff. At syempre, naging posible ang programang ito sa pamumuno ni Attorney Raisa Jajuri, MSSD Minister at Deputy Floor Leader ng Bangsamoro Parliament. Ayan, hi muna tayo sa ating mga top fans and sharers. And good morning sa inyo, sa ating mga live audience. Laila Amiril, naka-live na po siya ngayon. Ganon din sa De La Cruz family, dyan po sa RH8, Block 8, Block 25, RH8. Ma'am Diding Gasita and family, hello, good morning po sa inyo. And magandang morning din sa ating mga kaibigan dyan sa Pascual area and ganun din sa Crislamville area at sa mga taga-Bukana na always nakikinig sa atin dyan sa Purok Balas, good morning! Maayong buntag sa Akhay family and sa Humantok family dyan po sa Bukana, Barangay Poblacion Mother. Good morning sa inyo.
Alright, so syempre pati na rin sa ating mga live audiences na sumusubaybay ngayon, no? Katulad nila Ma'am Bakpi Pangandaman, Ate Cha, KM, at syempre no, si Shahara Pendalide, laging nakatutok yan sa ating live sa Facebook. Yun. And maayong buntag sa imo. Assalamualaikum. Alaikum salam pala Jocelyn Norain, Mapia Mapita. And syempre sa atin din mga kaibigan na nakikinig ngayon, no? Diyan sa supermarket area, dan talagang malakas tayo dyan, Jedi. At sa PC Hill area, yun, magandang morning sa inyong lahat. And welcome po, magstay po kayo ng 1 hour ha. Hanggang 9 o'clock lang po tayo, pero sana po ay tutukan ninyo ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa... Syempre, ang topic natin ay very special today dahil recently, no, meron tayong mga later, no, we will disclose it, no, para mas intense siya. So may mga accomplishments ngayon ang 4Ps at syempre gusto natin ng i-humanize ito, no. We want to meet living testimonials patungkol doon sa mga kanilang mga success, no. So tatalakayin natin ngayon kasama ang Jeff ang isang kwento ng pagbabago at tagumpay ng isang dating household family. So kasi mula sila sa Cotabato. Pinag-uusapan lang natin palagi ang tungkol sa Pantawid Pamilya Pilipino program, ano itong mga programa, ano itong programang ito, sino yung mga beneficiary. Pero gusto natin ngayong araw ay bigyan natin ng mukha yung programa. Kaya po naman nag-imbita tayo ng mga bisita na talagang beneficiaryo ng 4Ps since 2009. Yes, tama ka dyan kasama ng Jeff. Sila ay mula sa Barangay Mother Poblacion, Cotabato City. Kauna-unahan silang, isa sila sa first na families na napapasok sa 4Ps noong 2009. So kasama natin ngayong umaga sina Ma'am Isnaria Nor Tumagantang, ang nanay ng Tumagantang family, at ang kanyang anak na si Norhamin Tumagantang. Later din, no? Isa rin sa mga 4Ps bar workers at case managers ng Cotabato City Cluster ay sasamahan tayo ngayong umaga si Miss Jalila Abdullah. But for the meantime, ngayon, ang una nating makakausap ay ang Tumagantang family. Welcome po, no? Sa Bangsamoro muna, MSSD at your service, Ma'am Isnaria at Sir Norhamin. Ayan, sila po ay mula sa Barangay Poblacion Mother. Yan, supermarket area yan, di ba? Yes. Bulyaw ba kayo? J. Marquez. J. Marquez. Oh, marami akong mga kaibigan dyan. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Esnaira and Sir Nur. Bumati po muna kayo at i-shout out ninyo yung mga taga-barangay ninyo. Lapit sa mic po para marinig. Magandang umaga po sa inyong lahat and magandang umaga rin po sa mga kaibigan ko dyan sa may Marquez po. Sinabihan nyo ba sila na makinig at manood ngayon? Naka-Facebook Live tayo ha. Sa DXOL Happy FM, Voice FM, at ganoon din sa Gabay FM at sa DXMS Radyo Bida. And pwede sila makinig dyan kung saan mga radyo man meron silang tune in, no? Batiin nyo na yung mga family ninyo. Baka naman po nakikinig na sila at i-invite ninyo na makinig at magsama pa ng mga kamag-anak at kaibigan. Okay. Assalamualaikum everyone. Salam sa lahat ng nandiyan sa J. Marquez at sa lahat ng nakikinig. Makikinig po kayo sa amin. Yun. Sige, ito sila ay mga pioneering 4Ps beneficiaries, Jedi. And tingnan mo naman, 20 years old na itong si Nur, no? Oo. Kaya naman talagang ito ay kwento ng tagumpay sa family po ng Tumagantang. Since 2009, kumusta po ang pamilya ninyo at ano na po ang nangyari pagkatapos po ng mahabang panahon na kayo po ay naging beneficiaryo ng 4Ps, Ma'am Esnaira? Okay, sa ngayon, alhamdulillah, dahil sa 4Ps, siyempre ang daming nangyari sa pamilya ko. Sobrang nakatulong po sa pag-aral nila po, sir. At sa ngayon, isa na lang yun, hindi nakapagtapos. Yung youngest na lang. Sige, kwento mo naman po, Ma'am Esnaria, paano po nagsimula? Ilang taon po yung first na anak ninyo na nakabenepisyo, o yung mga anak po ninyo noong first time niyong makabenepisyo nung Pantawid Pamilya Pilipino program? 2009 yun. Basta sa elementary pa yung mga anak ko na tatlo. Ito maliit pa. So ito po siya ay ano po ito, panganay? Youngest. Ito ang bunso. So oo. Simula nung eldest Pantawid member din sila. Pantawid member na po kayo. Ilang taon na po yung eldest ninyo ngayon? 27. 27 and then ang next is 26. 27, 26. Wow, 1 year. Fighter kayo, mama.
Oo, 27, 26, tapos si Sir Dor naman Hindi, ay... may isa pa. may isa pa. So, apat sila. Apat sila. Ano po, yung apat sila na beneficiary nung 4-piece? Yes po, sir. Oh, so apat pala yung so nakapagtapos ba yung mga tatlo mo? So ito na lang siyang naiwang nag-aaral. Oy, very good, no? So paano po nakatulong sa iyo at sa asawa po ninyo, si Mr. po ninyo? Supposedly kasama natin si Sir ngayon, pero merong importanteng lakad, ano? Paano po nakatulong sa inyo si Pantawid Pamilya Pilipino program simula noong 2009? Ano po ang mga benepisyo sa inyo noon? Ang maalala ko lang, sir, nung wala pa si Purpose, kasi di ba sa school karaming activities. So kung nandun sa slot ng yung anak mo na doon sa honor students, kailangan lahat ng activities kasama. So nung wala pa si Purpose, siyempre hindi ko ma-afford lahat ng activities na makasama yung mga anak ko. Nung binigay sa amin ang Purpose, isa ako doon sa naka-beneficiaries. Alhamdulillah, yung mga anak ko nakapasok na sila sa honor kasi lahat ng activities masalihan na nila, katulong si Purpose. Oy, very good yun kasi nakakatulong talaga yung tinatanggap ninyo para pambili ng mga projects, no? Kunyari may mga contributions, meron kayong naibibigay dahil naiipon ninyo yung binibigay ng 4-piece. Kaano po how much po yung tinatanggap niyo noon unang panahon, no? 2009. Kung maalala po ninyo, doon po sa apat na anak, magkano po ang tinatanggap ninyo? Kasi ang payout naman nito ay ano bang payout nitong 4-piece, Juday? Every 3 months? Every 2 months. Every 2 months. Period every 2 months. Sa isang year merong 6 periods. Oh, so every 2 months po magkano po yung mga tinatanggap niyo yung panahon? Maalala ko 2003. Oh. Kasi yung tatlo ko kasama doon. Then nung nalis yung isa, ang isa namang nakapasok. Oh. So tatlo lang pala yung maximum. So yung yung na graduate na si isa, pumasok naman yung isa. Very good, no? So 2,000 kada 2 buwan. So magandang tulong na rin yan, yes, no? Kasamang gift. Tapos lumaki rin yan eventually. Nung 2016 kasi nagkaroon ng rice allowance, gano'n. So may mga ganun na may mga additions na rin. May mga non-financial na binigay, no? Eventually nag-expand yung yung binibigay na grants every period. Oo. So naabutan niyo po 'yun, ma'am. Ano pa po aside from the financial assistance, yung pera po na natatanggap ninyo, ano pa po ang mga natanggap ninyong biyaya from the Pantawid Pamilya? Siyempre yung kaalaman, kasi mahalaga yung kaalaman. Oo, kaalaman sa family development session. Sige, ano yung mga nagtatak sa'yo? Tumatak sa'yo ng mga turo doon sa family development sessions? Because most of the time, ang iba kasi, ang ibang miyembro kasi pumupunta doon for the sake of attendance. Yung compliance lang. For compliance. Kasi kasama ito sa conditions ng 4-piece na dapat umattend ka ng family development sessions. Pero kay ma'am, maganda kasi sabi niya, isa sa mga take-out niya sa 4-piece ay may natutunan po kayo sa family development sessions. Ano po sa mga maalala nyo lang, yung mga tumatak po talaga sa inyo, na-apply po ninyo sa pamilya ninyo? Palagi nilang sinasabi na yung pera ng 4-piece para doon sa mga anak namin. At saka sa disiplina rin. Kasi yung disiplina magsisimula din sa halimbawa sa amin na mga magulang. Ibibigay mo doon sa mga anak mo. Once na disiplina yung halimbawa tatay at nanay, susunod na yung mga anak. Kasi hindi naman lahat ng halimbawa pagkakataon, pira lang yung makapagpatapos sa mga anak mo. Bigyan mo sila ng halimbawa, mangarap ka muna para sa kanila. Tapos pagkatapos mong mangarap, sila naman yung mangarap. Yung pangarap niya doon ka susuporta. Oo. Kasama na si Purpose doon. Oo, nakuha natin yung Judaya. Mangarap ka para sa iyong mga anak, no? At pagka naabot na nila yung nailagay mo na sila doon sa
tamang landas, mangangarap naman sila para sa sarili nila. Iba yung wisdom na natututunan ni Ate from the FDS. Sino ang may sabi sa inyo dyan sa FDS, ma'am? Ang galing naman I-shout out natin. Ang galing ng CL, CityLink. Sino ang nagsabi niyan, ma'am? Ang aming magandang CityLink. Banggitin natin ang pangalan, ma'am? Oo, si Ma'am Jalila po. Ayun, si Ma'am Jalila. Mamaya makakausap natin. Yes. Magandang turo yun, no? Ulitin ko lang para ma-reiterate natin yan, no, sa ating mga listeners ngayon. Mangarap ka para sa mga anak mo, at kapag nailagay mo sila sa tamang landas, mangangarap sila para sa sarili nila. Oh, that's really, parang really quotable quote masyado noble. Ito It's a noble deed and a noble na mindset for a parent. Yes. Kasi Juday, very tempting ang pera eh. Pag nahawakan mo yung pera, sa iba na mapupunta yan. 2,000, 4,000 kada buwan. Unang-una sasabihin mo, kung natanggap ko itong ganito, bibili ako cellphone. Sometimes. So, sabi mo, bibilhan ko ang anak ko ng uniform. Bibilhan ko siya ng sapatos. Pambabayad ko ito sa kanyang camping. Mga ganyang klaseng activities. Pero pag hawak mo na, nag-iiba, no? Nag-iiba yung papupuntahan ng pera. Ay, saka na lang yan kasi meron pa naman next month next 2 months na matatanggap. So, kayo ba, na-disiplina yung sarili nyo na no, hindi ito pwedeng magastos sa iba. Talagang para lang ito sa sa pag-aaral ng anak ko. May ganun bang klaseng disiplina o mindset na nai-apply niyo sa sarili niyo, ma'am? Para sa akin, parang yung pera ng purpose, parang set aside ko. Hindi wala dun sa utak ko yun. Kasi pag nasa utak mo yun, mangyari yung kung saan mapunta. Pag nakakita ka na, wala na pala kami mga gulay, wala kami pagkain sa bahay, ibibili mo ngayon. Although pagkain na naman yan, no? Pero nawala doon sa priority na sinasabi mo, luma na yung sapatos ng anak ko, honor pa naman, bibilhan ko to ng sapatos para naman mas ganahan mag-aral. Pero pag dumating yung pera, ay wala pala kami nga, nabili ko na lang to ng ulam. So nag-iiba. So ito sa'yo, set aside, talagang tinatabi. Tanggalin sa isip na merong 4-piece. Yes. Parang surprise na lang, no? Isa-surprise mo sa sarili, ay, meron pala akong pambili. Ganun ang nangyari sa may inyo. share ko lang, sir. May maalala ko noon na, kasi pag, di ba anak mo, sa nanay magsabi kung anong kailangan. So, lahat ng sinasabi nila na kailangan nila, nandun yan sa utak ko. Sabi ko, pag nagdating si 4-piece, inshallah, lahat ng sinasabi nila sa akin na kailangan niya, noted na yun. Maalala ko nung nagabihan talaga ako. Binili ko lahat sila ng uniform sa Boy Scout at sa Girl Scout. Yung fully, lahat. Full. Yung pang lalaki, pang babae. Kasi sabi ko, kailangan nila ito. Never mind, walang bigas, walang isda, as long as makuha ko yung kailangan nila. Kasi sa kanila yun eh. Hindi ko tinuturing yung purpose na para sa akin. Para sa'yo. Sa mga anak ko. Kung mayroon mang pagkakataon na hindi naman maiwasan, no? Pagdating ni purpose, wala talagang bigas. Pwede mong hiramin. Pero, bayaran mo kasi hindi sa'yo yun eh. Sa mga anak mo. Yun yung para sa akin. Kaya yun din yung naging response siguro ng national government, kaya nag-expand eventually yung subsidy or yung grants na binibigay every month, kasi nga yun yung situation dati, instead na ibigay sa sa mga anak as pang-assignment nila, ganun, binibili ng pagkain, which is a very basic need ng isang pamilya. Kaya 2016 yata or 2017 if I'm not mistaken, doon na nasali si rice subsidy, which is 500 pesos or 600 pesos every month. Importante talaga, Jeday, na ganitong klase yung pag-iisip ng mga magulang. Kasi gaganahan ng gobyerno na tulungan yung mga pamilyang nangangailangan. No? Kahit na gito, konting assistance yan, pero meron niyang kaginhawaang dulot, no? Itong konting assistance na yan, may kaginhawaang dulot doon sa mga deserving. Ito yung sinasabi natin deserving. Kasi ang iba hindi deserving eh. Pagka natanggap yung pera, napupunta sa pagbili ng alak, sinusugal, taya kung saan, sinasabong. No? Hindi deserving yun. Although kabawa yung mga anak, pero dapat tinuturuan talaga sila kung paano at saan dapat ginagastos yung pera. And si Ma'am ay Esnaria ay talagang living example na ito yung dapat na pamilyang tinutulungan. Dahil unang-una nakapagtapos yung 3 anak with the assistance of 4-piece. Hindi naman natin kiniklaim lahat na tayo yung nagpatapos. Walang ganyan, no? Linawin lang natin. But sabi ni Ma'am Esnaria, nakatulong lalo na sa pagbili at pag-provide ng ilang mga pangangailangan ng mga anak niya. Punta tayo kay Sir Noor.
Sir Nur, ilang taon ka na po? 20? Yes po. Ano na po ang grado ninyo? Bachelor of Secondary Education, major in Science po. Oh, nag-aaral pa, Second year kolehiyo, second year college. Anong school po yan? Sa Cotabato State University po. Yun, sa CSU si Sir Nur, naalala mo ba yung mga tulong o mga na-provide sa'yo ni 4Ps noong nag-aaral ka pa halimbawa sa elementary at high school? Based din po dun sa nasabi ni Omi, ng mother ko po, it helped us greatly sa financially and mas comfortable yung experience ko nung sa elementary high school because yun nga, yung being a beneficiary is like make us like feel comfortable, like para palaging if may projects kami and easy access din sa money, yung hindi masyado like not to be humbug or something, but 4Ps is essential nung nag-aaral kami kasi we're not that financially capable. Yun. So, na-provide, halimbawa sa mga projects na kailangan mo, merong nadudukot. Yes po. Ano yung mga pinaka hindi mo makakalimutang bagay na nabili mo or activity na napasukan mo dahil meron kayong 4Ps na tago-tago, no? Na tago-tago si ina mo, kaya nakapasok ka, so nakasali ka sa activity or nabili mo yung kailangan mong bilhin? Nung grade 12 po kami, kasi sa grade 12 of course merong research and doon pa lang sa thought na research magastos talaga kasi yung printing, mga, yes po, printing, group work, yes po, pamasahe papunta doon sa group sessions. Totoo so yun, po. So yun, doon na medyo nabuhos yung napag-ipunan ninyo. Yun. At kumusta naman, ano naman ang effect nun sa iyo sa studies mo? Graduate ka ba with flying colors? Bongga ba ang kinalabasan ng mga tulong na yan ng 4Ps? Yes po, dahil po sa 4Ps, no, yung sa pag being a beneficiary, yung sa financial part, dun sa research, mas easier yung printing namin kasi marami talagang kailangang baguhin, gano'n. And sa may mga revisions yan. Yes po. Oo. And doon sa pag-graduate ko po, luckily, and I am one of the honor student. Oh. Wow. Yun talaga, Jiday, no? Maganda yun pagka ganun yung mga beneficiary na pinapag-aral ng mga magulang at may tulong ng 4Ps tapos honor student pag-graduate. Worth it talaga. Congratulations, no? Magaling talaga yung ganung klase mga estudyante. So right now, kumusta yung pag-aaral, Nur? Okay naman, makaya naman as of the moment. And mahirap siya of course kay second year na, but we're still striving. I'm still striving naman po. Education, ano ba yan? Elementary education? Secondary po. Secondary, major in? Science po. Science. Ang bihira na lang nagbe-major ng science ngayon. Dahil ang hirap niya. Ibig sabihin, matalino talaga ito si Sir. Kasi ang mahirap mag-major ng science, mahirap mag-major ng English and math. Usually, ang mga major ngayon kasi in demand din naman physical education, no? Tama ba? And library science. Yan yung kasi yung medyo wala. So, kapag ka nag-major ka ng science, medyo ano yan. Remove the crop na kayo. Ang hirap-hirap talaga nung niyan dahil ang dami mong niyan, ang daming specialization niyan. Dapat malaman. 8:29 Kabangsamoro. Sa pagbabalik natin, Jiday, makakasama naman natin ang case manager, no? Ang tumutok, no, sa ang pamilya. Ang tumutok sa pamilya Tumagantang at nagbigay ng mga maraming advices doon sa family development sessions. Makakasama po natin si Ma'am Jalila Abdullah RSW ng 4Ps Cotabato City Cluster sa pagbabalik po ng Bangsamoro Muna MSSD at your service. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang
at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow free. Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM. MSSD para sa Bangsamoro. Nagbabalik po ang programa Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At nandito pa rin po ang inyong kabangsamoro, Jiday Lokman. Bago po natin puntahan yung isa pa nating bisita, si Ma'am Jalila Abdullah RSW, ay mag-MSSD updates muna tayo, kabangsamoro. MSSD updates. Meron pong 1,488 families na apektado ng sagupaan sa Maguindano del Sur ang tumanggap ng ayuda mula po sa Ministry of Social Services and Development. May update para sa atin si Aljabar Musajab. MSSD updates. Maraming salamat kasamang Jeff at assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Kasunod ng naganap na armadong engkwentro at pagsabog sa mga bayan ng Sharif Agwak, Dato Paglas at Pandag sa lalawigan ng Maguindano del Sur noong May 10, 2025, agad na nagatid ng relief assistance ang Ministry of Social Services and Development o MSSD sa 1,488 na pamilyang lumikas noong May 13, 2025. Ang bawat pamilya ay tumanggap ng family food packs na naglalaman ng 25 kilong bigas, assorted canned goods at instant coffee upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan habang pansamantalang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Para naman sa 50 pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Upper Dalag, Pandag, na mahagi rin ng MSSD ng mga non-food items tulad ng family hygiene kits, cooking kits at sleeping kits.
Ang relief operation ay pinangunahan ng MSSD Maguindano del Sur Field Office, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction Focal Person, mga Municipal Social Welfare Officers at mga masisipag na support staff. Mahigpit ding nakipag-ugnayan ng MSSD sa mga local government units at community leaders upang matiyak ang mabilis at maayos na pamamahagi ng tulong. Patuloy pa rin ang monitoring ng MSSD sa sitwasyon at pagtukoy ng karagdagang tulong at interbensyon para sa mas matatag na recovery at rehabilitasyon ng mga pamilyang apektado. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na mandato ng MSSD na magbigay ng humanitarian response at proteksyong panlipunan sa mga pinakanangangailangan sa rehiyon ng Bangsamoro, lalo na sa mga panahon ng kaguluhan at emergency. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar Imusa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Aljabar Musa. MSSD Updates. Alright, dito naman tayo sa Cotabato City. Mayroong 112 na persons with disability trainees ang tumanggap ng training allowance mula sa MSSD. Ang report ay mula kay Jeros Platon. Jeros? MSSD Updates. Maraming salamat kasamang Jeff at Jeday. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Matagumpay na isinagawa ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ang on-site payout ng training allowance para sa 112 trainees ng Center for Persons with Disabilities sa Cotabato City noong Huwebes, 15 ng Mayo 2025. Ang ayudang pinansyal na ipinamahagi ay 250 pesos kada araw na sumasaklaw sa training period mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. Layunin nitong suportahan ang gastusin sa transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga trainees habang sila ay nag-aaral at nagsasanay. Ayon kay Center Head Brian Abdullah, ngayong umaga po meron tayong payout para sa training allowance ng ating mga magsasanay dito sa center. Again, ito po ay intended for their transportation, foods, and other basic needs. So isa po ito sa mga patunay ng ating ministry ay patuloy po sa pagbibigay ng services para sa ating mga kapatid na persons with disability. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Maria Shaina Claire Kalunod, isa sa mga trainees na kasalukuyang nasa cookery program ng center. Sobrang proud ako kasi marami ako natutunan sa loob ng center. And salamat po sa lahat ng tulong na walang awang pagsusuporta sa amin lahat nito. Samantala, lubos ding ipinahayag ng pasasalamat ni Warda Binasig, tiyahin ng isa sa mga trainees. Ang masasabi ko lang po sa MSSD, lalong-lalo na sa PWD Center, is maraming salamat po kasi binigay niyo po ng pag-asa yung mga bata para may matutunan and sumaya sa buhay nila. Mula sa 112 benepisyaryo, 16 ang graduating trainees na kasalukuyang sumasailalim ng kanilang on-the-job training o OJT, habang ang iba ay aktibong kalahok pa rin sa programa. Ang mga OJT trainees ay tumanggap ng allowance base sa aktwal na bilang ng kanilang pagpasok mula Enero hanggang Marso. Samantala, ang mga aktibong trainees ay nakatanggap ng subsidy para sa buwan ng Marso. Para sa mas epesyenteng serbisyo, sinimulan na rin ng MSSD ang hakbang patungo sa digitalization noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng ceremonial transaction account opening para sa mga PWD learners. Katuwang ng DBP at Bangko Sentral ng Pilipinas, layunin nito na mas mapabilis, ligtas at direktang sistema ng payout sa hinaharap. At yan ang ating update. Sa ngalan ng MSSD Regional Communication Team, ako po si Jeros R. Platon ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat kasamang Jeros Platon. MSSD Updates. So this time kasamang Jeff, babalikan natin ang ating discussion at ngayon ay makakasama Pero na natin. bago yan, shout out bago? muna. Shout out muna tayo kay Sarah Kamama. Ayan. Assalamualaikum daw. Good morning and magandang morning sa inyo dyan sa Paglat, Maguindano del Sur. At ganun din sa ating viewers ngayon. Yun, ang daming reply. Nakita ko na si MSSD naman. By Not Estrogan. Nihayan
And Naima, magandang morning sa inyo. Ganon din kay Tarhata Masukat from Mama Sapano din. At Yok MJ, good morning. Magandang morning din kay Naida Satar. Abdul Ratag, maayong buntag sa inyo diha. At Salik Ali, Demia, and ang dami natin viewers Zibods Budzal, ayun. And good morning din kay Umi Elias, Eman Panundi. PSWO natin. Jocelyn Norain, good morning sa inyo dyan. Yun, ang dami natin gano'n. And good morning, of course, kay Engineer Jasper Ochia and family. Sila'y nakikinig daw habang nagta-travel somewhere. Somewhere sila. Have a safe trip po, sir. Have a safe trip and enjoy listening. Alam ko ay nag-enjoy kayo na habang nakikinig sa atin dito sa ating programa, Engineer Jasper Ochia, wife and family. Alright, 8:40. Kasama na natin ngayon, Juday, ang case manager sa 4-piece Cotabato City Cluster, si Ma'am Jalila Abdullah RSW. Good morning, ma'am, and welcome sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Hello po, sir. Yun, lapit sa mic, ma'am. Yes po. Good morning po, Ma'am Jiday, Sir Jeff. Assalamualaikum po, and good morning po sa lahat ng mga nagkikinig po ngayon. Yun, how does it feel na yung mga tinuturo mo pala at mga sinasabi mo sa family development session ay tumatak, no? At hindi nakalimutan ng mga family beneficiaries, ng mga parents na kasama. Actually, sir, parang nakaka-overwhelm. Walang iyakan. As a worker po, as a worker kasi parang isa rin yun sa mga motivations namin to para mas magpursige pa po sa trabaho namin and mas mag-look forward po sa mas makaka-benefit po sila. And actually, sir, hindi lang naman kami yung nagbigay sa kanila ng mga advices and guidance sa program. Also po, may natutunan din po kami sa kanila. Especially when I met Ma'am Isnaria. Grabe yung yung mindset niya. Parang gusto ko siya maging nanay. parang ang sarap magkaroon ng katulad niya na nanay na priority ka, priority yung pag-aaral mo, priority yung welfare mo bilang isang anak. At saka maganda ito si Ma'am Isnaria, Ma'am na gawin siyang parang alam mo yung standard. Yes. Napakataas ng standard nung at ako sa tinitingnan ko, parang mataas yung standard ng pagiging membro ng 4-piece pag ang standard natin ay si Ma'am Esnaria. Yes, actually po si Ma'am Esnaria is exited na po. Kasama po siya sa nag-graduate last Bukit Tagumpay last year. Congratulations, Ma'am Esnaria. But then, ma-share ko lang po how I met Ma'am Esnaria. Kasi actually, 2 years ago po, 2 years na po ako sa program. And nangangapa pa ako sa mga beneficiaries. Sino ba itong mga tao na ito nahahanapin ko? Wala akong alam kung sino itong mga tao. And then here comes, dumating si Ma'am Esnaria. Pero na-check ko na po sa system itong kanyang household, sino yung mga anak niya. But then, walang mukha. Hindi ko siya na-meet. Although na-meet ko siya sa FDS, pero hindi ganun sa sobrang dami naman po, 400 plus silang hawak ko. So here comes, dumating si Ma'am Esnaria. Sabi niya, Ma'am, kasi po yung anak nga daw si Sir Noor. So worried siya kasi 18 years old na. So sabi ko, ginajoke ko si Ma'am. Sabi ko, Ma'am, ganyan, ginajaming-jaming ko. Baka po gusto niyo nang gumraduate, ganyan. Ginajoke ko, baka mamaya, baka i-waive nga yung kanyang pagiging beneficiary. Bigla ko nagulat sa sagot ni Ma'am na, actually, Ma'am, pumunta talaga ako dito para sabihin din po yan. So, parang voluntary, no? Yes po. Sabi ko, ay Ma'am, wag mong i-waive. Nag-graduate ka ng maayos kasi pumasok po tayo sa program ng maayos. Mag-e-exit po tayo ng maayos. Kasi po, if ever po na may mga available programs na pwede pa nating ma-avail, maganda po yung entry point nyo kasi nag-exit po kayo sa program ng Pantawid ng maayos din. So, parang hindi ako nahirapan kasi actually, on the reality po talaga is, pag naririnig po ni beneficiary na, mag-graduate na. Yes, ipapagraduate na siya ni CityLink, parang nandoon na papasok na yung mga drama. Ma'am, may mga anak pa ako, hindi ko pa hindi po kaya. Tapos, pero si Ma'am, in-offer niya mismo na gusto niyang i-waive. Yes po. Nakaramdam na ng ginhawa. Tumawid na doon sa survival to self-sufficient na po talaga siya. Yes po. Actually, hindi naman masabi na very rich na si Ma'am. Pero, yung... At hindi naman din yun ang ating goal. Yes po.
kasi ang goal lang naman po ni Pantawid ay magabayan ang pamilya na mapunta sila sa isang maayos at kaya nilang tumayo without relying on any program. Correct. So, as of that moment, talagang nakita ko kay ma'am na kayang-kaya na niya. Sabi ko, ma'am, if ever po ba na mag-exit na tayo, kaya na po ba natin i-support si Bunso sa pag-aaral niya? Sabi niya, ma'am, aside from 18 years old na kasi na po yung cutting age po natin 18 below lang po kasi yung pwede sa monitor child. So, sabi niya, aside from that, may mga anak niya daw kasi is nakapagtapos na and may trabaho rin naman daw ang asawa niya. And alhamdulillah po yung kanya pong husband, si Sir Candato po ay na-permanent na rin po. So, tinagal-tagal niyang maging JO. Wow. So, kaya na rin daw po nilang i-sustain since siya na lang ang nag-iisang nag-aaral. So, sabi ko, ma'am, kayang-kaya na ba? Parang gusto ko siyang i-challenge, baka mag-change yung ano niya. Sabi nga, ma'am, kaya na po namin ng pamilya ko. So, kasi maganda ito pagka nag-graduate siya dahil meron namang pamilyang nangangailangan ang mabibigyan ng slot. Yes po. Yung iiwanan mo na slot, Actually, ibibigay yan doon sa pamilya na nangangailangan. Yan po yung wino-workout din po namin ngayon sa program na if marami na pong gagraduate, i-welcome na po natin yung new batch. Kasi may mga waiting dahil wala pang slots. Yes, ang dami pang waiting list po and ang dami nang nakaantabay sa pagpasok po nila sa program. Yun. Sige. Paano po sila nakapasok, ma'am? Ano pong ginawa? Ano pong sa process po natin sa 4Ps, nag-a-apply ba yan? Nag-apply ba sila? Yes, yan kailangan po yung katanungan po ng diba? nakararami. And gusto ko lang pong linawin na ang Pantawid program po ay hindi po ina-applyan. Ito po ay dumadaan sa masusing validations and assessment po na nanggagaling pa po sa national. So, ang hindi po namin mabibigay na information is kung kailan at sino tong mga tao na to na pumupunta sa mga kabahayan para i-validate itong mga tao. Kasi as per knowledge po kasi is kung maalala po natin before pandemic, nagkaroon po ng parang wider validation or house-to-house po. May mga parang, hindi naman po sinabi kung ano yung purpose, like census or what, ganun. Pero, yun na rin po siya. Parang as national po kasi parang centralized na po lahat ng validation na yun. And then here comes po, kami po ng mga worker ng Pantawid, hindi po namin pinipili kung sino po itong mga pumapasok sa program. So, wag nila kayong pagagalitan. Yes po. At aawayin. Parang kami po yung sinisisi. Pero sanay naman din po kami and paulit-ulit naman din po kami nagpapaliwanag sa kanila na wala po sa amin yung power para kayo ay makapasok. Ibinababa lang din po sa amin yung wala list. Kayong power na ipasok yung mga pangalan or tanggalin yung mga pangalan. You can only recommend na, ito hindi sumusunod sa mga conditionalities. Pero rare naman nangyayari yan. Binibigyan nyo naman ng pagkakataon. With all process din po. Oo, diba? For example po sa FDS po namin, pag nagkakandak po kami, pag 3 consecutive na pong absent kayo, medyo nako-call out na po kami. Actually, sa first pa lang na absent ka, medyo tagilid na. Kasi, yun na po kasi yung condition ng program. Once a month ka lang po namin gustong ma-meet sa FDS. Magbibigay lang po kami ng mga lectures, kaalaman, mga konting takeaways po para lang po makatulong doon. Kasi hindi lang po si program, si Pantawid, kung saan po kasi siya, hindi lang pera ang pinag-uusapan, hindi lang pera yung binibigay. May mga binibigay rin po tayong mga lectures, mga lessons, mga sessions, meetings, and At yun ang pinaka-importante because kung yung pera lang, ma'am, napakalit na halaga yan. Yes, pero yung mga matututunan mo doon sa family development sessions na itinuturo sa inyo ay yan po ay walang katumbas na halaga. Yes po. Yung tinuturo sa inyo na pag-aralin yung mga anak nyo, yan po ay walang katumbas na halaga dahil pag nag-graduate yan, gaganda ang future ng mga anak ninyo. Yes. Hindi na maging mahirap na katulad ninyo dahil nakapag-aral, makakapaghanap ng mas magandang trabaho. Tama At po. Tinuturuan din po kayong bumisita sa mga klinika, no? Sa mga isa mga po sa monitoring po namin ng ating mga kasamahang partner, social welfare assistant po. Hindi rin po nababayaran ng pera yan dahil health is wealth. No? Yan ang pinakamahalagang kayamanan na meron ng isang tao, yung kalusugan ninyo. At marami sa atin binabaliwala ang kalusugan. That's why para mahikayat kayo po ng mga 4Ps beneficiaries, no, mga mamamayan ng Pilipinas at ng Bangsamoro Region, para mahikayat kayo na pag-aralin yung mga anak ninyo, magpatingin sa mga espesyalista, no, sa mga doon sa mga health centers ninyo, bumusita at
ilaan sa tamang paglalaanan yung mga perang natatanggap. Kaya po merong 4Ps. Yes, Hindi po mayroong 4Ps para bigyan kayo ng pera. That is not the purpose. Yes. No? Di ba, ma'am? Yes, ang purpose po talaga yan para mahikayat kayo at maging sistema ninyo, makiging kasama sa sistema ninyo, yung pagpapaaral ng mga anak, yung pagpupunta sa mga pagpapatingin ng inyong kalusugan, at yung pagtamang paggastos, no, ng inyong pera na tatanggap. Yes. Actually, Yun. sir, may mga binibigay po kami ng mga financial literacy na sessions para maturuan po sila kung paano gamitin yung mga grants nila na nare-receive po. At yan nga po yung nagtatak talaga kay Ma'am Esnaria. Yes po. Paano ninyo dapat, no, gagamitin yung pera na tinatanggap ninyo. Sa amin po kasi, sir, lecture po yun session. Nasa sa kanila pa rin po yun kung paano po nila kumbaga isasabuhay. Kasi as you said nga po kanina, Sir Jeff, na may mga temptation na nangyayari. Pero yung grabe yung disiplina po ni Ma'am Esnaria. Like, tinatabi talaga niya, hindi nga ginagalaw. And I remember po, during mga house visits ko po sa kanya, na sabi niya na, kanduli doon ng anak niya, nandyan si Forpis, projects ng anak niya, Forpis. Pag-review ng anak niya, si Forpis pa rin nakasama niya. Hanggang sa makapasang anak niya at gumraduate, nandyan pa rin si Forpis. Sabi ko, Ma'am, may nabili po ba kayo sa sarili ninyo? Siyempre, na-curious ako. No? Opo, sabi niya, Ma'am, alam mo, ni isang damit, kapirasong damit, or para sa sarili ko, hindi ko ginawang bilihin. Bakit? Kasi hindi ko yan pag-aari. Para yan sa mga anak ko. At malaki daw yung pasasalamat niya na dumating sa kanila si Pantawid. Kasi, kumbaga, ang poproblemahin na lang nilang mag-asawa is yung pang araw-araw. Siyempre, yung pang school ng mga bata is sagot na Hindi naman ganun sobrang laki yung part naman ni Forpis. Like, buong is ibibigay niya sa pag-aaral ng mga bata. Pero naging gabay at kaagapay nga. Kumbaga, meron siyang kasama na tumutulong sa kanya para pag-aralin yung mga anak. Maganda talaga, ma'am, yung bang to show appreciation of whatever little amount you received ay yung paggastos niyan sa tama. Yes, paglaan ng amount na yan sa tama. Yes, yun talaga yung greatest appreciation sa gobyerno. True na po. Talagang naglaan ng budget para matulungan yung mga pamilya natin na naghihikahos at talagang surviving para makapagpaaral ng anak, para maging maayos yung buhay nila sa pamilya. Yes po. Si Ma'am Esnaria po is, ginagawa ko po siyang example sa mga FDS session ko po. Yun ang itatanong ko sa iyo. Have you ever mentioned Ma'am Esnaria at ginagawa siyang example? Yun pala, ginagawa mo Palagi example. Po, kasi po talagang nilulook up ko siya as best example po talaga sa mga beneficiary. And alhamdulillah po kasi itong hawak ko na barangay po is, ang entry point ko po kasi dati sobrang, parang sa pinaka-worst description is parang chaotic, parang sobrang ang gulo-gulo kasi nga hindi po nila alam paano po yung tamang parang medyo kulang yung monitoring. Since nagpumasok po ako, hindi naman po pinagmamayabang ko talaga na parang ako po yung parang nagpatino sa kanila or what. Pero binigyan parang nagkaroon lang kami ng kontrata itong mga tao na to. Ako meron kayong unwritten agreement. Yes, verbal agreement. meron kayong Ang sabi ko lang po sa kanila is, nandito po ako kapalit po nung dati nyo pong CityLink and ang purpose ko po dito is ibigay sa inyo kung ano yung dapat na trabaho ko. Ngayon, ang hinihingi ko lang din po sa inyo is cooperation at compliance sa kung ano rin po yung kailangan ko sa trabaho ko. Ngayon, madali lang din po akong kausap. Kung ayaw nyo pong mag-comply, pag-usapan natin para po yung slot ninyo mabigay sa iba na mas gusto. Mabawas na po kayo sa program at ma-workout na rin po namin yung mga slots na pwedeng ibigay sa incoming po na batch. So far, may mga naniwala naman po. And before, sir, nung pagpasok ko, mababa yung grants nila 2,700, 2,000 lang. Kasi nga po, kulang sa updating, kulang sa compliance. Talagang in-encourage ko po sila na mag-comply kayo, mag-submit kayo ng mga hinihingi namin. And alhamdulillah po ngayon, umaabot na po yung iba sa 5,000 plus yung kanilang grants. Ano po ba yung amount na maximum na pwedeng tanggapin? Actually, sir, it depends po kasi sa monitored na mga halimbawa, may maximum sila children, nag-aaral, and then may buntis, and maximum na po? Mga nasa 4 to 5K, mga ganyan po. Pero, so, malaki-laki na rin yan. Every 2 months, may ganyang pamilya. Pag on-time din po yung updates nila, on-time din sila nagsasubmit at umaattend ng mga FDS namin, walang problema.
papasok sa iyo ang grants mo ng walang bawas. Kasi direct na po sa kanila, naka-cash card na po eh. Yun. So, wala na pong masasabi na may mga issues na binabawasan or what. And nawala na rin po yung mga singilan na every payout may mga, kung naririnig naman po natin na may mga singilan na nangyayari sa kanila, nawala na rin po yun. Alhamdulillah. Gusto ko rin pong acknowledge po yung barangay chairman po ng area ko, si Sir Barangay Chairman, si Sir Nasser Usman po. Hello, Sir Nasser. Opo, Sir Capboy. Opo, actually si Cap po talaga yung entry point ko sa SOSER. Masipag din kasi si Cap talaga eh. At saka na tumutulong yan. Yes po. One word si Cap. Yes, and knowing the area, very nakakatakot po. Talagang yun ang una nilang sinabi sa akin, mag-ingat ka dyan, nakakatakot dyan. Sabi ko, try natin, baka makaya. Ang ginawa ko po, kay Cap ako lumapit. Sabi ko, Cap, ito po yung purpose ko sa trabaho ko. Ito po yung gusto kong mangyari sa mga beneficiary natin. Ito lang po yung, malinis lang po at saka tapat lang na trabaho. Maliban doon, wala na po akong hihingin sa inyo. Kailangan ko lang po ng supportan nyo. Every pasok and field ko po sa area, talagang nagpapasama si Cap, na ina-acknowledge nga talaga ako. So, kung wala rin po yung tulong ang barangay, hindi ko rin mapapasunod itong mga tao na to. Importante yung partnership na yan. Dahil sila ang mas nakakakilala dun sa mga tao nila. Yes po. Grabe po yung assistance po sa akin ni Cap. So, kung wala sila, hindi rin po makikinig sa akin itong mga tao. Thank you, Cap Boy. Yes, nakikinig ka ba ngayon? Thank you. Salamat po, Cap. Sige, ma'am, if you have a message na ibibigay po kay Ma'am Isnaria, bilang nag-graduate na siya at bilang isa sa mga model families na meron ka, ano yung message mo for her and for the family? Yes po. Ma'am, hindi ko po ito nasabi during Pugay Tagumpay, pero alam niyo po kung gaano ako ka-happy po sa family ninyo. Pero more like lang po, parang gusto ko lang iparating sa kanya na i-continue nyo lang po yung kung ano yung sinimulan nyo po. Kahit wala pa po si 4Piece at nandyan na si 4Piece. Kasi sobrang nilulook up ko po yung ways or pamamaraan ninyo bilang isang nanay. So, continue nyo lang po and sana po magtagumpay din si Nor sa kanyang pag-aaral. Malapit na, 2 years na lang. Yes, 2 years na lang, inshallah. And with the guidance din ng mga kapatid mo, alam ko tutulungan ka rin nila. So yun lang po, wala na akong mabibigay kay Mami kasi talagang nasa kanya na rin po lahat. Kayang-kaya na po nilang tumayo without the help of any program. But then, if meron pa po mga, mali po natin, may mga available program po ulit ang ating gobyerno. Pwede silang i-recommend. Pwede po silang i-recommend since maganda rin naman po yung kanilang record po sa pag-exit sa program ng Pantawid. Halimbawa, ma'am, meron kang gusto mo magkaroon ng maliit na negosyo sa inyong lugar at mangangailangan ka ng kapital. Pero programa sa MSSD para dyan, kung qualified po kayo. Yes po. May mga proseso pa rin naman po dadaanan. Oo. Kasi point system yan eh. Yes, talagang pag pinagpala ka, edi para sa iyo yan. Babalik din po kasi lahat. Ayan. Thank you, ma'am. At dito muna tayo kay Ma'am kay Ma'am Isnaria. Ma'am Isnaria, ano po yung mensahe nyo naman sa inyong mga kapwa 4Piece beneficiaries, lalo na yung hindi pa nag-graduate at patuloy pa rin sa programa nila, at kabilang pa rin bilang beneficiary ng Pantawid Pamilya. Active pa sila. Sa lahat po ng mga 4Piece beneficiaries, ilagay lang nila sa isip nila na yung pangarap ng anak nila. Na, di ba sabi ko, mangarap sila para sa anak nila, kasabay nun yung disiplina rin. Basta yung objective nila sa mga anak nila, tutuparin nila, napatapusin nila kahit anong mangyari. Kasi ngayon, pwede ka na mag-aral na hindi naman pera lang lahat. Mayroon ng wala ring bayad, pero depende doon sa kuwan ng magulang ba. Kasi pag yung magulang talaga yung mag-pursue, pero ang unang-unang gawin, dasal mo muna. Dasal mo muna sa Allah, nagabayan ka. Kasi pag yan ang nagabay sa iyo, tuloy-tuloy na. Yun munang gawin. Kasi pag nandun na yung gabay ng Allah, lahat na ibibigyan na sa iyo. At sa kailangan din yung, huwag mong isaisip yung pera kasi pag inisip mo yan na, may pera ko 2 buwan mo lang ngayon. Tapos, magpariban ako, ganun. Hindi, ang isipin mo. Totoo yan, ha? Ang isipin mo, anong idagdag ko doon sa pera na pwede ko pang makuha. Kasi, i-share ko lang ng konti. Yung anak ko na pangalawa,
star section yun. Di ba nag-aagawan yan? Basta pagdating talaga ni Porpis, bumili ako ng pintal pin. Basta sobra 1,000 yung lang. Yung materials lang. Para sabi ko, itong taon na to, kasi agawan yan kailangan talaga agawan ng slap ng honor ba? Na kailangan talaga. Binili ko talaga, inubos ko yung pera doon. Yun. So, ganun talaga dapat pag-ilaan mo sa dapat paglaanan yung pera na tatanggap. Ma'am Sarah, thank you po. At kay Sir Nur, maiksing payo mo doon sa mga 4-piece beneficiaries na mga estudyante na tumatanggap din ng assistance mula sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Don't forget po na be thankful for everything that you have, and continue striving and learning, kasi knowledge is a big treasure to us all. And yun, be thankful sa parents nyo sa program na to, and more blessings. Thank you po. Alright. Sige, maraming salamat sa ating mga bisita, Jids, no? Si Ma'am Esnaria Nur Tumagantang, and of course yung kanya pong anak, si Sir Nur Hamin Tumagantan. And of course, maraming salamat kay Ma'am Jalila Abdullah RSW, ang case manager po sa 4-piece Cotabato City Cluster. Alright. So yun while pinag-usapan natin ngayong araw yung tagumpay ng isang pamilya, ito naman ay tagumpay ng mga 4-piece monitor children sa iba't ibang probinsya ng BARM na nakapasa ng licensure examination ng civil engineering. So at saka electronics and communications engineering. So to congratulations. Congratulations kay Engineer Al-Yashir Hasan mula sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Isa na siyang civil engineer. Ayun. At si Engineer Al-Munib Asanji mula sa Patikul Suru, isa na rin siyang civil engineer. At Engineer Johari Abdul mula naman sa Taraca, Lanao del Sur, isa na siyang electronics engineer. At ito talaga, syempre, isa rin sa naging karangalan ng Lanao del Sur at ng buong 4-piece BARM, no? Ang isang monitored child na nagtap sa recent Master Electrician's Licensure Examination. Top 3 siya sa buong Pilipinas, no? Congratulations kay Engineer Hashim Haji Ali mula sa Balindong, Lanao del Sur. Again, no? Congratulations. Ang inyong tagumpay ay simbolo ng pag-asa at pagpupunyagi ng Bangsamoro. Alright? Okay. So, congratulations sa mga engineers natin sa Bangsamoro Region. Ayun, no? Alhamdulillah, nagtapos na po ang isang oras ng ating programa. Sa mga karagdagang tanong at dagdag pa na paglilinaw, mag-chat lamang sa Facebook pages ng MSSD o di kaya ay mag-text sa ating hotline number. Paki-flash lang po sa screen, 0919-480-4265. Okay, so muli po, no? Ito po si Jiday Lokman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Kabangsamoro. Yun. And syempre maraming salamat sa ating mga technical team na katuwang natin para po maging successful yung ating pong radio program every Saturday sa Information and Communications Division ng Ministry of Social Services and Development. Ganun din po kay Carl Daniel, IT specialist po ng NDBC Cotabato, at sa atin pong technicians on board dito po sa DXMS Radio Bida, Cotabato City, Jeff Lungakit, and naandun sa transmitter site si Kuya Jonathan Estorbo. At ito po si Jeff Mendez. Thank you so much everyone, and congratulations dahil umantabay kayo na natili hanggang sa pagtatapos ng programang ito. Next Saturday po magkakarinigan pa rin po ulit tayo dito lamang sa inyong paboritong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Pakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.